Dahil sa isang broadcast mula sa radio station na ito, nagsimula ang isang revolusyong nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Radyo Veritas. 40 years ago, sa pamamagitan ng radio station na ito, nanawagan si Jaime Cardinal Sin sa mga Pilipino. Magsama-sama sa EDSA para tumindig laban sa diktadorya ni Ferdinand E. Marcos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period. Noong panahong yun, mahigpit ang media censorship. Pinarid at pinasara ang mga pahayagan. Ikinulong ang mga mamamahayag na kritikal sa gobyerno at hindi rin nakaligtas ang Radyo Veritas. Matapos ang panawagan ni Cardinal Sin, kinabukasan, February 23, 1986, Linggo, 5:30 ng umaga, pinuntahan ng armadong grupo ang transmitter site na ito sa Malolos, Bulacan. Pinutol ang linya ng telepono at sinira ang mga communication equipment para patahimikin ang estasyon. Naputol ang live coverage ng protesta sa EDSA. Take note, that time wala pang social media. Nakadepende ang lahat sa TV at radio para sa breaking news. Pero hindi pa doon nagtapos ang pag-atake sa Radyo Veritas. Gabi ng February 24, dumating ang isang armored personnel carrier at pinagbabaril ang buong pasilidad. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga butas ng bala sa Radyo Veritas. Mga bakas ng panahong sinubukang patahimikin ang katotohanan. 40 taon na ang people power. Hindi tayo nakakalimot.